Hi, magandang umaga. Ako nga pala si Mary Grace Kamantige from Nine Manga at narito ako ngayon upang ipaliwanag sa inyo ang mga salik na nakaaapekto sa supply. Ngunit una sa lahat, ano nga ba ang supply? Ang supply ay tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili ng supplier sa iba't ibang presyo sa takdang panahon. Ngayon, mag-proceed tayo sa mga salik na nakaaapekto sa supply. Hindi lamang presyo ang nakapagbabago sa supply. May iba't ibang salik ang nakakaapekto sa supply na maaari magbunga ng pagtaas o pagbaba ng supply kahit hindi nagbabago ang presyo. Una-una na lamang rito ay ang teknolohiya. Ito ay tumutukoy sa paggamit ng makabagong kaalaman at kagamitan sa paglikha ng produkto. Nagiging mabilis ang paglikha ng produkto, sanhin ng mga makabagong makinarya at pamamaraan. Halimbawa na lamang rito ang pag-supply ng isang tinapay. Kung doon ay kakaunti ang supply ng tinapay dahil sa matagal at mabagal na proseso ng paggawa nito, dahil sa tradisyonal na pamamaraan, ay ngayon ay mas napaparami na ang pag-supply nito dahil sa tulong ng teknolohiya. Halimbawa na lamang dito ang oven. Number 2. Dami ng nagtitinda. Dito natin maihahalin tulad ang bandwagon, kung saan naniniwala ang isang individual sa isang bagay dahil marami ang naniniwala sa bagay na ito. Kung napapansin ng isang negosyante na marami ang gumagamit ng windbreaker jacket, ay susubukan niya magtinda nito. At kung napansin naman ito ng isa pang negosyante, ay gagaya rin siya sa taong nagtitinda ng windbreaker jacket. Katulad na lamang sa nangyayari sa panahon natin ngayon. Dahil nauuso ang baggy pants, mas dumami na ang mga gumagamit nito at mas dumami rin ang nagbebenta nito. Panahon o klima. Ang supply ng produkto ay naaayon sa kalagayan ng panahon sa isang lugar, lalo na sa mga produktong agrikultural. Kapag ang klima ng panahon ay naaangkop sa pangangailangan ng mga producer, ay maaaring dumami o kumonti ang supply. Magbigay tayo ng halimbawa. Kung maaraw ang panahon, ay tiyak na magiging maayos ang produksyon ng mga pananim. Ngunit maaari rin makaapekto ito sa pananim kung masosobrahan ang init ng araw. Ganon din naman ang pag-ulan. May magandang epekto ang ulan dahil maaari nitong madiligan ang mga pananim. Ngunit kung sumobra ito ay maaari itong magdulot ng baha na siya namang nagdudulot sa pagkasira ng mga pananim o di kaya ng mga anyong tubig sa dagat. Kaya kung maayos ang panahon at naaayon ito sa pangangailangan ng tao, ay tiyak din naman tatamasan ng lahat ang kanilang mga pangangailangan. Gastos ng produksyon. May iba't ibang gastusin na kapaloob sa paglikha ng mga produkto. Ilan na rito ang buwis. Ito ang kontribusyon na ipinapato ng pamahalaan sa mga tao at kumpanya. Halimbawa, ang isang negosyante ay nagkaroon ng mataas na kita. Ngunit,